let's continue to worship the Lord. Thank you, Jesus. Maraming po salamat, Panginoon, sa umagang ito na tinatagpo mo kami sa lagi na invitation, manifesting yourself, manifesting the power of the Holy Spirit. We ask you, Lord, to anoint us with your fresh anointing of wisdom and revelation. Excuse me. As the deer panted for the water, so my soul longed after the deep. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. As the deer panted for the water, so my soul longed after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone. You alone are my strength, my shield. You alone make my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to you alone, Lord. Oh, you alone are my strength, my shield. You alone make my spirit yield. You alone, you alone. You alone are my heart desire, Lord. I will worship you. You alone are my strength, my shield. You alone make my spirit yield. You alone. You alone are my heart desire, Lord. Now I will worship you. You alone are my strength, my shield. You alone make my spirit nakita mo sobramanda. Ako Yeshua HaMashiach. Lord, salamat po. Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord, for anointing us with the spirit of wisdom and revelation. Salamat po, Panginoon. Nagugutom na uuhaw po kami sa iyong presensya. Refill us once again with your presence, with your anointing in us, with your anointing upon us. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, for touching the heart of your people. Magsalita ka sa amin individually, Panginoon.
And let your words become rhema words, Panginoon, that will speak to our hearts. Thank you, Father God. We glorify, we exalt no other name but the name which is above every name. The name of Jesus. For there is healing, there is power, there is creative miracle in the name of the Lord Jesus Christ. Thank you, Lord. And all glory belongs to Him now and forever. In Jesus' name, amen. Bago tayo umupo, sabihin sa iyong kapatid, kapatid, sa totoo lang, kitang-kita ko na naman sa iyong mga mata na mukha kang may-ari ng SM. Sa kabila naman, mga kapatid, kapatid, kitang-kita ko sa iyong mga mata na mamaya, pagdating mo sa bahay, marami kang labahin. Sabihin nyo sa hindi nyo pa nakakausap, you are anointed, you are blessed to be a blessing. Palakpakan natin ang Panginoon. God bless you, mga kapatid. So, sa umagang ito, wala pa rin pong pagbabago. Maging mga katabi nyo sa upuan nyo, yun pa rin. Mga mukhang artistahin pa rin. Yung iba nga lang mukhang kontrabida. Hindi, joke lang. Sabihin nyo, alam mo kapatid, pag babae, beautiful. Pag lalaki, handsome. You're so beautiful. You're so handsome. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. So, are you ready for the Word of God? Ating pong topic sa umagang ito is part 2. Kasi hindi natuloy yung part 2 last week. Nagkaroon kasi ng celebration tayo ng Mother's Day. So, ang message natin about Mother's Day. So, ngayon, part 2, kung natatandaan nyo, yung ating tinalakay, another teaching message, how to receive the anointing of God. Diba? How to receive an impartation of God's anointing. Paano matatanggap yung pagbabahagi, pagbibigay sa iyo ng Diyos, ng anointing, ng kaharian ng Diyos. How to receive an impartation of God's anointing. Ang anointing po na i-impart, na ibabahagi sa iba. At the anointing you respect and believe is the same anointing that will be upon your life. Amen. Halimbawa, ang nagdi-disciple sa inyo ay isang evangelist, no? Meron siyang anointing of healing, anointing of miracle. So, magsasubmit ka under his ministry, nirerespeto mo yung man of God, naniniwala ka doon sa ginagawa niya, yung mga manifestation of the Holy Spirit na dala-dala niya. So, yung respect mo sa Kanya at respect sa anointing ng Diyos na nasa Kanya, sapagkat lagi kang kasama ng tao na yon, His anointing will be your anointing. The anointing you respect is also the same anointing that will be upon your life. Ngayon, maraming hindi naiintindihan tungkol sa paksa na anointing. No? Lalo na yung mga grupo ng mga Kristiyano na they don't believe in the manifestation of the power of God in the last days. They don't believe in the gifts of the Spirit. No, kung tawagin niya, paulit-ulit ko siya sabi na pamilyar na kayo, cessationist. Kaya ngayon, meron dalawang klaseng Kristiyano, isang continuationist at saka isang cessationist. Ang continuationist,
naniniwala kung ano yung experiences ng mga unang alagad sa Bible, especially sa Book of Acts, yung power, manifestation of the Holy Spirit na na-experience ng mga unang disciples nung panahon ni Jesus, panahon ng 12 disciples, and after the 12 disciples, or the 12 apostles, nagtuloy-tuloy, same experience ang ma-experience nung mga continuationists. So, at ang grupo ng mga continuationists, yun po tinatawag ng mga Pentecostal, charismatic. Tawagin tayo full gospel, or apostolic or prophetic, full gospel people, Pentecostal. Ano? Yung word na Pentecostal ay from the word Pente means 50 years. Ano? Hindi natin palalawakin kasi nung panahon ng Pentecost, kapistahan ng Pentecost, sa Book of Acts, chapter 2, bumuhos yung Holy Spirit. Bumuhos ang Holy Spirit. First great outpouring of the Holy Spirit sa Acts chapter 2. At dalawa yung na-experience ng mga mananampalataya. At that time, they were 120 believers that experienced the outpouring of the Holy Spirit na ang sabi sa Book of Acts ay merong umugong na hangin, no? Then, biglang merong apoy doon sa lugar na pinagkakatipuan niya sa upper room. At yung apoy na yon biglang na-divide sa 120 believers, dumapo at nanahan sa kanila. So, sa original na Greek, ang idea ay they were totally consumed by the fire of the Holy Spirit. They were baptized, immersed in the power and presence of the Holy Spirit. Yun ang na-experience nila. Plus, they also experienced the infilling of the Holy Spirit. Kasi sabi sa Book of Acts, chapter 2, and they were all filled with the Holy Spirit. No? Sa Book of Luke, bago si Jesus umakyat sa langit, inagtagubili na niya ang kanyang mga alagad to preach the gospel to all nations. Sabi sa Matthew chapter 28 at Mark chapter 16, na ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng mga bansa hanggang sa kadulo-dulo ng bansa, abutin ng gospel. At sino man sumampalataya at mabautismahan will be saved. Ang hindi sumampalataya, nananahan pa rin sa condemnation. At yun ang Great Commission. Assignment ng lahat ng mga nanampalataya, pati tayo. Hindi lang sa mga apostles sinabi yun, kundi sa lahat ng disciples, even sa ating panahon ngayon. At sabi nga ng Panginoon sa Mark 16:17, sabi niya, and this sign shall follow those who believe. In my name, they will cast out demons. No? In my name, they will lay hands on the sick and they will be healed. In my name, they will speak in new tongues. Meaning, they will experience spiritual gifts and power. Power to heal the sick, power to cast out demons. Yun ang mga manifestation ng kapangyarihan at ng presensya ng Holy Spirit na sinabi ni Jesus as we preach the gospel. As we preach the gospel. Kaya nga, mas maraming manifestation ng power and miracles outside the church than inside the congregation. No? As we preach the Word of God, nag-evangelize tayo, expect a miracle. Expect the manifestation of God's power. No? At magmamanifest. Kasi kasama yan, yung power manifestation of the presence of the Holy Spirit, kasama yan as we evangelize the Word. Kaya sabi ng Panginoon, after na ibigay niyang Great Commission, yung assignment to evangelize the world, sabi niya, pero teka muna, manatili muna kayo sa Jerusalem until you be clothed with power from on high. No? Yung salitang clothed, yun natin, sa ibang
translation, English translation ay endued, masangkapan. Pero ang idea sa Greek ay to cover, to clothe with power. Tingnan natin sa Luke chapter 24, verse 46. Sabi ni Jesus sa New American, teka muna, 49, New American Standard. Luke 24, verse 49. And behold, I am sending the promise of my Father upon you. No. But you are to stay in the city, sa Jerusalem, sa upper room na pinagtipuan nila, until you are clothed with power from on high. Hanggang sa kayo ay mabihisan ng kapangyarihan mula sa itaas. Yung salitang clothed, sino po dito ang nagbibihis ng damit araw-araw? Nakakaawa yung iba, hindi kayo nagbibihis ng damit araw-araw. Lahat na nagbibihis ng damit araw-araw, magsabi ng itaas ang kamay. Ayan. Yung hindi nagtaas sa kamay, hindi nagpapalit ng damit yan. So, yung pag sinabing binihis, inilulukob natin sa katawan natin. Yung damit nasa labas, yung katawan natin nasa loob ng damit, natatakpan ng damit. Ganun ang ibig sabihin ng clothed with power. You will be covered, protected, clothed with power from on high. When you receive the Holy Spirit or the anointing of God. Yun yung tinutukoy natin, pinag-uusapan natin na anointing upon you. Anointing on you. So, it's either on you, upon you, is ang ibig sabihin noon. Sa Old English, upon you. Ibig sabihin, nakalukob. No? Kumbaga, bawa, ito yung alcohol ko. No? Kunyari, ito kayo. You will be clothed with power. Ito yung Holy Spirit. Yan. Clothed with power. Nasa labas yung Holy Spirit. Bihira nakakaalam ito. And thank God sa Holy Spirit who revealed these things to us. Yun yung isang anointing. Na-experience sa mga alagad yan sa Acts chapter 2. Bilang pangako ng Panginoong Hesus that they will receive the Spirit of God. Kasi sa Acts 1:8, sabi dito, nung sinabi ni Jesus, in-announce ni Jesus na bababa ang Holy Spirit, bubuhos, but you will receive power when the Holy Spirit has come upon you. Kita nyo? Power upon you. When speaking of power of the Holy Spirit will be upon you, covering you. And that covering, the presence of the Holy Spirit is the anointing of God. And you shall be my witnesses, both in Jerusalem, in all Judea, and Samaria, and as far as the remotest part of the earth. Nagsimula ang Panginoon doon sa lugar na malapit. Nasa Jerusalem sila noon. Then magiging witness daw sa Judea, lumayo. Samaria, lumayo-layo. And as far as the remotest part of the earth, hanggang sa kadulo-dulo ng bahagi ng mundo, abutin ninyo ng pangangaral ng Ebanghelyo with power upon your life. Kasama sa mission natin, in evangelizing the world, in winning souls, yung anointing power to minister to the people. And that power is the clothing of the Holy Spirit. Yun yung isang type ng anointing. Ngayon, meron sinabi ang Panginoon, pagdating sa Acts chapter 2, so yung pangako ni Jesus, the Holy Spirit will be upon you, covering. No? Pero,
Na-experience nila yun nung bumuhos ang Holy Spirit, Acts chapter 2. Pero bukod doon, may na-experience pa sila na another type of anointing. No? Verse 4, and they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with different tongues as the Spirit was giving them the ability to speak out. Hindi lang covering or anointing upon their lives, ang na-experience nila, and that is for power, kundi they were all filled with the Holy Spirit. Araw-araw, pag nababawas ito, nilalagyan ko. Hindi ko inahayaang mababa yung alcohol. Kasi pag lumalabas ako, pinupuno ko ito. No? Pinupuno ko. Para marami laman. Pag naunti na, pinupuno, nire-refill ko. Dapat ganun ang buhay naman. Every day, we must be refilled with the Holy Spirit. Lagi nare-refill. Yan yung sinabi ng Panginoon sa sa Ephesians chapter 5 verse 18, being filled with the Holy Spirit every day. Sa original na Greek, ang idea ay, ang infilling of the Holy Spirit must be an everyday or daily experience. Hindi pwede yung luma na, yung last month, napuspos ka, okay na. Hindi one-time experience. So, kailangan ingatan natin ating sarili, ating spiritual life, and we must always desire to be filled with the Holy Spirit every day. And that infilling of the Holy Spirit, na-experience din ng mga mananampalataya nung bumuhos ang Holy Spirit noong Day of Pentecost. Verse 4, and they were all filled with the Holy Spirit. So, bukod doon sa pangako ni Jesus, sa Luke 24, verse 49, that you will be clothed with power. No? At the same time, naka-experience sila ng infilling. So, two types ng works of the Holy Spirit ang na-experience nila. Two types of anointing. Anointing in them, infilling, and anointing upon them. Okay? Tinalakay natin yan noong mga karanigo. Bihira nakakaalam niyan. Akala nila, basta anointing. Tingnan niyo 1 John chapter 1, verse 1 John chapter 2, verse 20 and 27. But you have an anointing from the Holy One, and you all know. Pero kayo ay merong anointing mula sa Diyos. At alam niyo yan. Verse 27. And as for you, the anointing which you receive from Him remains in you. So ito yung another type of anointing that remains in us. Hindi on us, kundi in us. Ito yung infilling. You know? The anointing remains in you, and you have no need of anyone to teach you. But as His anointing teaches you about all things, and is true and is not a lie, and just as it has taught you, you remain in Him. At yun daw, anointing na sa atin, ang magtuturo sa atin ng maraming bagay. The anointing in us. At konting repaso lang, no? Para intindi natin ito. Alam nyo, medyo mahirap makuha yung revelation ito pagka basta nakatingin ka lang, basta nag-iisip ka. You must use your heart, your spirit, your human spirit, your heart, upang maintindihan mo kung ano itong malalim na bagay siya sabi ng Panginoon, ng Holy Spirit. So the anointing of God remains in you. So yung salitang in you means the Holy Spirit is in us, in them, in you. Yan yung infilling of the Holy Spirit. Kanina, binanggit natin yung power upon you. So these two types of anointing, the anointing upon you and the anointing in you, helps us to grow in the grace of God. Yung anointing in us, in me, in you,
is a personal anointing. Personal anointing po yan. Para sa iyo, for your own benefit. Because that anointing in you will help you to grow in the grace of God, to receive more revelation knowledge. He will help you to grow, to become like Jesus, to bear fruit with the fruit of the Spirit. And that fruit of the Spirit, sa simple salita, is Christ-like character. Christ-like character. So in other words, yung Holy Spirit in you, that type of anointing, will help us to become holy, righteous, like the Lord Jesus Christ. And that is the fruit na sinasabi, fruit of the Holy Spirit, to become like Jesus. At sinabi sa John chapter 15, na kapag ang isang branch, ininutil ni Jesus ang ating mga sarili sa mga branches at siya yung punong ubas, na dapat connected yung branch, yung mga branches sa punong ubas, upang masuplayan ng life. At habang nagsusupply ng life, yung mga branches nagbubunga. Sa oras na magkaroon ng crack o diferensya o nabulok yung branch, hindi na nagbubunga. As long na connected dito sa vine tree, malusog yung branch at magbubunga yon. Ang ine-expect nung nag-aalaga, the vine dresser, walang iba kundi God the Father, ang ine-expect ng ating Diyos is to see our fruit as true disciples. At ang fruit na yan, the fruit of the Spirit, is to become like Jesus. Yun ang pangarap ng Ama sa bawat isa atin. You can have all the power in the world. You can have all the gifts of the Spirit, but without the fruit of the Spirit, you can still go to hell. Nakikinig po ba tayo? So itong anointing in us is for our personal blessing, personal benefits. Hindi para sa iba. Para sa ating kapakanan. Para lumago tayo, to become like Jesus, lumago sa pag-ibig, lumago sa revelation, sa wisdom, na bibigay sa atin ng Panginoon. To become like Jesus. To become holy and righteous. Ngayon, yung another type of anointing, pareho dapat natin ma-experience yan. Yung anointing on us, covering us. And that anointing is for the blessing or for the benefit of other people. Hindi para sa atin. Kasi yung anointing, yung covering on us, anointing on us, is for power, for ministration. Para tayo, pag tayo nag-evangelize, may power. Para tayo, pag nag-minister ng healing, they will be healed. Para tayo, kung may ma-encounter na demon-possessed, we can cast those demonic spirits out of them. May power. No? Yung mga gifts of the Spirit, power of the Holy Spirit that will manifest through us, dahilan, because we receive the covering or the anointing upon our life. Maliwanag po ba? So yun, para sa iba, para ma-bless ang iba. Yung covering, yung anointing na yun. And that is for power. For ministration. Para pag nag-preach ka, may dating, may power. No? Para mabilis kang makahikayat ng maraming kaluluwa. Para kung may ma-encounter ka ng mga mangkukulam, pwede mong labanan. No? Pwede mong i-cast out yung mga demonyo. And we still need the power of the Holy Spirit. Ang nakakalungkot, sa present time natin ngayon, dahil dalawa nga yung nag-exist na uri ng Kristiyan, isang continuationist, isang cessationist. Ang mga cessationists, they only receive anointing in them. Kasi mga kapatid din naman natin sa Panginoon, they have the anointing in them. But, they do not have the anointing of power.
covering them. Bakit? Kasi they resist it. They reject it. Sabi nila, wala na yan. Hindi totoo yan. No? At wala ng demonyo na ika-cast out. Ano walang demonyo? Pumunta ka nga sa mission. Una ma-encounter mo, mga witch doctor sa mga tribal people. No? At maging ang mga missionary, pag bumabalik, nagre-report, nagsasabi sila, marami sila na-encounter ng mga demon-possessed, mga witch doctor. At pinatototohanan nila na talaga kailangan sa mission, especially sa mission, ang power ng Holy Spirit, the anointing upon our lives. Okay po ba? Kaya, pag nagmi-minister kayo, you are anointed, you have the anointing on you, very powerful kayo. Very powerful. I remember no, ako nagtatrabaho pa sa DMA. Ilang months pa lang ako na Kristiyano. Dinidisciple ako nung kaibigan ko, Charles 7. Pag walang ginagawa o break time, napunta ako doon sa kwarto niya. Tagal namin nag-uusap. Dinidisciple niya ako, nagpapaturo ako sa salita ng Diyos. Pero sila, cessationist sila. They don't believe in the power of the Holy Spirit. Wala na raw ang Holy Spirit. Pero marami rin ako natutunan sa kanya. Yung panindigan na sinasabi niya, kung ano sinabi ng salita ng Diyos, hanggang doon ka lang. Huwag kang lalabas sa salita ng Diyos. Huwag kang lalabas sa salita ng Diyos. Kasi pag lumabas ka sa salita ng Diyos, magiging kulto ka. It's no longer the Word of God. So, hanggang doon lang sila. Ang problem sa kanila, ang kulang sa kanila, power. Eh, wala silang power. Maaari meron sila anointing in them, but they lack power. Wala silang anointing on them. Abay, nagulat yung kaibigan ko. Kasi sa loob lang ng ilang months, pagiging Kristiyano ko, siya, ang tagal na niya sa Channel 7. 20 years na yata siya ron. Medyo maedad na siya. Ako, babago pala sa Channel 7. No, ako ay na-born again, year 1978. Ilang months pala ako sa Panginoon, naka-form ako ng cell group, months or 1 year, naka-form ako ng cell group sa Channel 7. Yung mga kaibigan ko, niyaya ko. Hindi ako marunong mag-preach. Share lang ako ng testimony. Kasi nag-uumapaw yung kagalakan ko sa Panginoon. Naghahanap ako ng mababahagian ng experience ko. Hindi naman ako marunong mag-preach. Kaya share lang ako ng patotoo. At nahikayat siya sa Panginoon. Kaya takanta yung kaibigan ko. Siya, tagal na sa company namin, wala pa siya nahikayat kahit isang kaluluwa. Pero full of knowledge siya. Samantala ako, lack of knowledge, baby Christian, madami na kagad ako nahikayat. Maging yung isang pinatrain sa akin sa photography, lagi ko siya sama sa darkroom, doon ko in-evangelize, habang tinuturo ko, siya ngayon ay senior pastor sa Spain. Malaki na yung church nila. Kasi laki yung church natin. Doon lang siya nagsimula sa photo lab. Sinishare-sharean ko. Naging associate siya ni, dinisciple din siya ni Pastor David Samran. Naging pastor din siya sa COP. Nag-aral din kasi siya doon, bandang huli, sa Bible School. Nandun na siya sa Spain, missionary. Sila mag-asawa, parehong dating pastor sa COP. Karamihan ng mga nandito, kahit nasa labas na, wala nang contact. After a few years, malalaman ko, mga pastor na. Dito sa atin, dalawa naging caretakers. Hindi mo iisipin na magiging pastor eh. Kaya nga, you cannot judge a book by its cover. Hindi mo isipin magiging mga pastor. Pawalis-walis lang dyan. Pero ito dalawang ito,
si Brother Edwin, pastor na raw, nasa Maynila, at si Brother Joseph sa Infanta. Walis-walis lang sila dyan. Inuutos-utusan lang namin. Pero mga pastor na. Si J. Roll, pastor na rin, paupo-upo lang dyan, natagpuan na yan sa karsada, street boy. Sinama na binarkada ng mga kapatid. So nagustuhan niya sa Panginoon, ngayon pastor na rin, sa Nueva Ecija. Itong mga tao na ito na mukhang hindi qualified, kinwalified ng Panginoon. Lalo na kayo. Nakikinig po ba kayo? Amen. Kasi kahit wala na sila dito, the anointing of our church is still manifesting upon their lives as they minister to others. Kayo ng difference. Ang dali ko, all glory belongs to Jesus, pero because of that anointing upon my life, ang bilis ko makahikayat. Walang effort. Sa Holy Spirit. Pero itong kaibigan ko, ang tagal na manampalataya, tumanda na sa church. Hirap na makahikayat. Anong difference? Meron siyang anointing in him, pero ang kulang sa kanya, anointing to minister. And that is the power of the Holy Spirit. Kahit di ka magaling magsalita, kahit utal-utal ka pa, kahit di ka marunong magsalita, pag nasa iyo ang anointing covering you, you can minister to other people effectively with power. Naintindihan nila yung utal-utal na salita mo because of the Holy Spirit. Binabackupan ka. Yun ang difference. Pero, itong two types of anointing ito, itong anointing on us, panghanggang mundo lang to, panglupa lang. Ibig sabihin, pag na-rapture, hindi natin kailangan yan. Hindi nahahanapin ng Ama yan. Kasi for ministration lang yan, pag may minister. Pero yung anointing in you, ito, yung pagdating natin sa langit, still, hahanapin ng Diyos yung bunga ng anointing in you, na walang iba kundi ang fruit of the Spirit or Christ-like character. Pagdating natin sa langit, lahat ng ginawa natin, pag-minister natin, pagpapalayas ng demonyo, pagpagaling ng may sakit, pangangaral, hindi pa yon ang unang titignan ng Panginoon. Ang unang titignan ng Panginoon, kung ikay nagbunga. And that fruit is the Christ-like character. Na bunga ng anointing in me, anointing in you. Nakikinig po ba tayo? You can go to heaven because that anointing in you helps you to develop that Christ-like character and you will go to heaven. Kahit wala nung anointing on you, power. Nakikinig po ba tayo? Kahit wala yun. Pero kung meron kang anointing on you, power, pero meron ka rin anointing in you, pero hindi ka lumalago, ayaw mo mag-submit sa Holy Spirit that dwells in you, hindi ka obedient, hindi ka lalago, ayaw mo mag-submit. So you have the power, but you lack the fruit, that Christ-like character, hindi ka lumago. Bandang huli, natagpuan ka ng Diyos, yung dating buhay mo sa libutan, ginagawa mo na at nag-i-enjoy ka, kapiling ang sanlibutan at ang kanyang kasalanan. Then, nung namatay, nasa hell. Ba't gano'n? Pero meron siyang power. Kasi gift lang yon. Anointing, the manifestation of that anointing, operation ng gifts of the Spirit, power to cast out demon, etc. Gift lang yun. Sa Panginoon, ang mahalaga yung fruit, yung Christ-likeness. Nakikinig po ba tayo? You can have all the gifts of the Holy Spirit, but without the fruit, without that anointing in you,
that help us to develop that fruit, you can still go to hell. Totoo yan. Kaya yun ang hiwaga nung sinabi ni Jesus sa Matthew 7, verse 21. Tingnan sabi ni Jesus, "Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven." Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng Diyos. But the one, sinong papasok sa kaharian ng Diyos? But the one who does the will of my Father who is in heaven will enter. Ang papasok sa kaharian ng Diyos, ang tatanggapin ng Panginoon, yung tumutupad, gumaganap ng kalooban ng Ama. Ano bang kalooban ng Ama? Para sa atin, to become like Jesus. To walk in His holiness and righteousness, to bear fruit, to become like Jesus, to grow spiritually and become like Jesus. Yun ang desire sa ating Panginoon. Pero sa last day, sa judgment day, marami daw tatawag sa Panginoon, Lord, Lord, bakit? Hindi sila pumasa. Bakit? Tingnan niyo sabi sa verse 22, "Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? May gift. And in your name cast out demons, may power. And in your name perform many miracles." Totoo ito. They were using the name of Jesus to do signs, wonders, and miracles, but they lacked the fruit that supposedly must be developed inside them through the help of the anointing in them. Nakikinig po ba tayo? Mahalaga yung dalawang anointing. Isang para sa atin, in you, in me, at isa yung covering me, covering you. Para makapag-minister kayo, gamitin kayo ng Panginoon effectively. Kahit kayo lack of ability, magkakaroon kayo ng ability by the grace of God. Para maabot nyo, makapag-minister sa iba. Naintindihan niyo yung sinasabi ko? Medyo malalim po ito. Medyo karne-karne. But by the grace of God, I pray maintindihan natin lahat. Now, ito na. Go to our topic. Ang anointing in me that helps me to develop that Christ-likeness, to develop the fruit of the Spirit, cannot be imparted to other people. Nakikinig po ba tayo? Hindi ko pwedeng ibahagi yung anointing ko in me sa inyo, sa iba. Hindi pwede. Because the anointing in you is your personal anointing that will help you to grow into Christ-likeness. Hindi yan nai-impart. Ang topic natin, impartation of anointing, di ba? For personal benefit yan. Hindi nai-impart yan. Pag sinabi nai-impart, di isang taong karnal. Alam mo ba, napansin ko, malaswa ka pa, at saka umiinom ka pa. Para maging banal ka, ito, papatungan kita ng kamay para yung anointing ng holiness na sa akin will be upon your life. Para impart ko yung kabanalan ko sa iyo. In Jesus' name, walang ganon. Hindi mo ma-impart through the laying on of hands, yung kalaguan mo, yung works ng Holy Spirit in you, hindi mo ma-impart sa Kanya yung fruit of the Spirit dahil ang fruit personal mo. Hayaan mong siya magbunga ng Kanya through the help of the Holy Spirit that dwells in Him. Maliwanag po ba? Hindi na-impart yun. But, the anointing of God on me, on you, can be imparted to others. Yung anointing ko to minister through the anointing of teaching, yung anointing ko sa prophetic, yung anointing ko to do the works of God, yung anointing ko sa pagpapalay sa demonyo, sa deliverance ministry, I can impart it to other people, to those faithful believers. Ngayon, nagmi-minister ako through the anointing upon my life. This anointing can be imparted to you. Nakikinig po ba tayo? And one of these days, kayo naman ang gagamitin ng Panginoon. And one of these days, kayo naman, pag may mga disciples nang dinidevelop kayo,
kayo naman ang mag-i-impart ng anointing na nasa inyo for ministration. Para sila rin makapag-minister with power, with ability, supernatural ability. This anointing on me, pwede kong ibahagi sa inyo. And the anointing that dwells in us, these two types of anointing, anointing in me, anointing on me, anointing in you, anointing on you, alagaan natin, ingatan natin. Nakikinig po ba tayo? So as we grow into Christ-likeness, the anointing in us will increase. The more we obey God, the more we become like Jesus, the more that anointing that dwells in us will increase in measure. The more we obey God, the more we will be filled and refilled. Paulit-ulit, pupunuin kayo ng Diyos because you have an obedient heart. Obey. Sunod kayo, sunod. Humble kayo, submissive, obedient. Then the Holy Spirit will anoint you, refill you every day. Maliwanag po ba? Ngayon, ito yon. Nakakita na ba kayo ng evangelist? Ako may nakitang ganyan nun eh. May poster, yung evangelist, mahabang buhok. No? Nakadamit puti pa yata na akala mo si Christ. Sabi nung ninong ko, Pastor Lapasaran, Brother Ness, yung poster na yun na makikita mo sa karsada, ang dami. Magkakaroon sa malaking crusade dito sa Manila. Huwag kang aaten. Bakit po? Ba't hindi aaten? May power yan. May healing ministry. Pero ang problema sa taong yan, babaero. At ayon sa balita, nakatira sa isang compound, yung mga kapitbahay sa compound, puro inasawa niya. Adulterous. Pero nakakapag-preach ng gospel, may healing, may miracle. Pero walang fruit. Pag inabot siya ng kamatayan, bahala na doon sa kanya. May kalalagyan siya. May kalalagyan siya. Kasi marami ang tinawag ng Diyos at talaga nag-minister with power, but they fail to become like Jesus. Anong problema? Naigahan sila ng anointing in them, kaya hindi sila naging mabunga, hindi sila naging kamukha ng Panginoon. Bakit naigahan sila? Kasi nakikipaglaro sa kasalanan sa libutan, and they enjoy the sins of the world, doing the sins of the world. But they still serving God with power. Hindi umaalis yung anointing, covering them to minister to other people kahit may problem yung pagkataong loob. Puspos sila sa labas ng kapangyarihan. But they lack the infilling of the Holy Spirit that can control their lives. When you are filled with the Holy Spirit, merong access to control your life kasi nagpapakontrol ka. Hindi niya kokontrolin yung ayaw magpakontrol. Pero the more you are submissive and obedient and with a humble heart, the more you will be filled with the Holy Spirit and the more may access ang Holy Spirit sa iyo to control your life. And you will be led by the Holy Spirit. Meron kang wisdom, revelation, and you are growing spiritually, becoming like the Lord Jesus Christ araw-araw. Kaya dami ko na balataan ng panahon 70s eh. Ang gagaling mangaral. Pero bagsak pagdating sa Christ-likeness. At kahit nandun na sila sa kasalanan, nandun pa rin yung power. Mamamangakay, nandun pa rin yung power. Hanggang sa nakamatayan nila, nandun pa rin yung power. Kasi magkaiba kasi yung trabaho ng anointing in you and anointing on you.
anointing on you is just for power. At hinihintay ng Diyos na sila ay bumalik to become like Jesus, to walk in His holiness. Kaso inabot ng kamatayan. Kaya nga, ang Diyos, pag nagbigay, hindi siya basta nag-aalis eh. No. Sinabi sa Romans 11:29, for the gifts and the calling of God are irrevocable. Hindi binabawi ng Diyos eh. May malalim po ba kayong pagkaintindi dito sa topic natin? Okay, punta tayo dito sa ano. Ngayon, merong mga biblical example ng impartation of God's anointing. Guys, sinabi ko, yung anointing in me, hindi pwedeng ibahagi sa inyo. Personal ko yun. For the development of my fruit of the Spirit. Ang nai-impart, yung anointing to minister. To preach, to teach, to lay hands on the sick, to cast out demons. Etc. Kung anong calling mo, nandun ang anointing. Kung ang calling mo, teacher, anointing ng teaching. Anointing mo, evangelist, anointing to win souls. An anointing for healing, to heal the sick. Anointing mo, apostle, meron ka anointing to plant churches. Meron ka rin signs, wonders, and miracles. Anointing mo, prophet, susunod yung anointing ng prophetic sa iyo. Kaya, habang nasa calling ka, maranasan mo yung anointing on you para makapag-minister. Pag umalis ka sa calling mo, prophet ka, gusto mo maging evangelist, hindi ka naman evangelist, hindi susunod yung anointing ng prophet sa iyo kasi naging evangelist ka, hindi ka naman tiyag evangelist. Bumalik ka sa pagiging prophet, then the anointing will follow you. The anointing will follow your calling. Maliwanag po ba? Ngayon, merong ilang paraan how to receive the impartation of this type of anointing upon our life. Number one, ang example ay, Number one, ang example ng impartation, si Jesus at ang kanyang disciples. Ito. Dahil kasama ni Jesus ang kanyang 12 apostles, those 12 apostles received the anointing of Jesus. At kung anong ginagawa ni Jesus, kahit nung wala na si Jesus umakyat sa langit, pinagpapatuloy nila yung pinasimulang ginagawa ni Jesus, healing the sick, doing signs, wonders, and miracles, preaching the gospel, casting out demons, nagmanifest sa kanila sa 12 apostles. Plus, yung 70 disciples na sinend out ni Jesus, tuwan-tuwa sila bumalik kasi mga demonyo lumalayas sa pangalan niya. Nakapagpapagali sila ng mga may sakit at nakakapangal sila. They received the anointing of Jesus for ministration. Kaya may power sila. Kasi kasama sila ni Jesus. Okay. Teka po. Unahin ko ito. Total, nabanggit ko na lang ito. Number one, how to receive the impartation of God's anointing? By association. Ano ibig sabihin? By association. Sa pagsama-sama mo, doon sa lingkod ng Diyos, kung anong anointing niya, yun din ang mapapasayo. Yung 12 disciples of Jesus, they received the anointing to minister to people, the anointing of Jesus. Naghudas na lang yung isa. Yun example. Lahat na napakadikit kay Jesus, became like Jesus as they minister to other people. Meron ding mga miracles. Kasi lagi silang kasama ni Jesus. Tayo rin, pagbabad ka sa presence ni Jesus, paglabas mo, madadala mo yung power to minister, gaya ng nagmi-minister si Jesus nung siya nasa lupa, makokopya mo yun. Ibig sabihin, magmamanifest din sa iyo. Kasi very close ka
You have that intimate relationship with the Lord Jesus Christ. So, ang first impartation ay by association. Lumako ka. Another example, si David and his mighty warriors. Meron siya mga elite warriors. I think nasa 30 yata tayo. Marami. Ang katumbas ng isa, 500 na katao to 1,000, lumalaban niya. Parang si Samson, di ba? 1,000 napapatay ni Samson. Through the power of God's anointing. Tingnan niyo si Samson. Pag bumaba, nasa kanya habang yung mark ng pagiging Nazarite niya, ang mark ay yung long hair na hindi pinuputol. Habang nandun ang mark ng covenant Diyos sa kanya as Nazarite, nandun yung power, strength to destroy the enemies of Israel. Walang makalaban sa kanya, even with bare hands. Minsan, nilusob siya eh, ang dami. I think 1,000 yata yun. Natalo niya lahat, hawak lang niya yung panganang asno. Wala siyang espada. Yun lang pinanlaban niya. Daig pa yung kahit cinematic, daig pa yung pelikula nila Jackie Chan, nila Ong Bak, daig pa. Ito, real story ito eh. Ginawa niyang martial art weapon, yung panganang asno. Laban sa mga espada, sword, at kung ano, patay lahat. Si Samson. At nangyari yun kasi meron siyang anointing upon his life. Nakikinig po ba tayo? Para to defend Israel. Isa siya sa mga naging judge eh. Ang judge yun ang leader ng araw, wala pang king. Kaya lang ang problema, si Samson walang anointing in him. Kaya babaero, mahilig pumatol sa prostitute. At dahil doon sa mga kasalanan yon, nabiktima siya ni Delilah, binulag siya ng mga kalaban. At yun ang kinamatay niya. Bulag na siya, pero I believe, nagrepent siya, Lord, for the last time. Balik mo po yung kalakas ako. At that time, lumalago na yung buhok na. Lord, please, balik mo na po. Ayaw mong lipuloy ko mga Pilisteo na ito. Mamatay akong kasama nila. Kaya na yung bata, nagpaakit siya, Tutoy, itabi mo nga ako sa haligi ng templo. Nung nandun na siya sa haligi, niyug-yug niya eh. No, bumalik yung anointing on him. Anointing of strength. Nagiba niya yung templo, bumagsak, lahat ng Pilisteo nandoon, patay lahat, including Samson. At sabi, mas maraming nalipol ng Pilisteo si Samson nung patay na siya kaysa nung siya'y buhay. Nakikinig po ba tayo? Pag ang isang Kristiyano ay patay na sa kanyang lumang pagkatao, mas makakapag-minister kayo with power. Nakikinig po ba tayo? Kaysa kayo ay buhay sa carnality. Okay, naintindihan niyo po ba ako? So, si David, may mga talata rito. Hindi ko nabubuksan kasi lack of time na tayo. Di ba si David, lion killer siya? Kaya testify ako, pinatay ko yung bear. Yung leon, nago yung tupa ko, hinawa ko sa mga, I killed that lion with my bare hands. Bah, totoo yun. Kasi may anointing si David. Ikaw pa, uncircumcised Philistine, I will destroy you, I will cut your head off. Pupugutan kitang ulo. Bibigay ko bangkay mo sa mga ibon. Nangyari lahat yun. Kaya si David, pumatay siya ng leon, pumatay siya ng bear. At ngayon, pumatay siya ng higante. Alam niyo ba, sa mga David's special warriors, elite warriors, meron doon na naging giant killers, like David. Meron doon na naging killer ng lions. No? Sa talata, tinanong. Saan nga ba yun?
Naiwan ko yan. Nilista ko na nga yung talata. Ito. Yung isang warrior David naging giant killer. 2 Samuel 21, verse 16 hanggang 17. No, pagod na si David sa labanan. Pagod na siya. Exhausted talaga siya. Ay meron giant. Kalaban. Tuwan-tuwa. Mapapatay niya si David. Wala nang laban si David. Pagod na. Nung papatay na ng giant, si David, nakita ng isa sa mga elite warrior ni David, sinunggaban yung giant at pinatay niya yung giant. At naging giant killer siya. Like David. No? Meron nga, pumatay ng mga leon. No? Saan yun? Saan yun? Ito, 2 Samuel 23 verse 20. Isa sa mga elite warrior David, pumatay ng mga leon. Parang si David, naging lion killer. Yung victory, yung power to destroy the enemies, through the anointing of God upon David's life, na-impact sa kanya mga sundalo. Isipin nyo, nagsimula siya na tumira sa Adullam Cave, nag-iisa, nalulungkot, nung mabalita ng mga kababayan niya, mga kamag-anak niya, ng mga weak people na nasa bundok siya, pinuntahan siya at sumama sa kanya. Later on, yung mga sumama sa kanya, naging mighty warriors. Nakikinig po ba tayo? Rejected ng society, but they became mighty warriors. Bakit? Kasi yung anointing ni David na-impart sa kanila. Kasama ni David eh. Tingnan nyo another example, si Moses at si Joshua, Deuteronomy 34 verse 9, ang sabi, si Joshua, after nawala na si Moses, meron siyang anointing ni Moses. Kasi nung buhay pa si Moses, sinabi ng Panginoon kay Moses, Moses, ipatong mo ang kamay mo kay Joshua. And let him receive the same spirit that you have. Yung spirit na yon, yun yung anointing. Kung nilayhans ni Moses si Joshua, yung anointing ng leadership ni Moses na-impart kay Joshua. Kaya very effective ang leadership ni Joshua. Lahat ng ginawa ni Moses nagagawa ni Joshua. Pati yung favor ng Diyos kay Moses, favor din na sumakay sa buhay ni Joshua. Tingnan niyo si Elijah at si Elisha. 2 Kings chapter 2 verse 15, especially sa verse 9. Kung ano yung anointing ni Elijah, yun din ang anointing na napapunta kay Elisha. Nung naramdaman ni Elijah na siya ay malapit ng kunin ng Panginoon, sabi ni Elijah kay Elisha, pag ako'y kinuha ng Panginoon, anong gusto mo? Naiwan ko sa'yo. Sabi niya, Master, I want your anointing. But not only your anointing, I want the double portion of your spirit. Ba? Matindi ito si Hindi basta gusto ko yung anointing, kundi double ng anointing mo. Parang na-imagine ko, napakamot ng ulo si Elijah. Ang hirap naman itong hinihingi mo. Hindi pwede, okay lang yan. Basta, wag kang hiwalay, abangan mo. Hindi siya talaga humiwalay. Sunod siya ng sunod. 3 times siya sinubukan ni Elijah na testing si Elisha. Elisha, punta muna ako sa Jericho. Dito ka muna. Master, hindi pwede. Sasamahan kita. Punta muna ako sa Gilgal. Dito ka muna. Hindi. Sasamahan kita. Kahit saan magpunta si Elijah, sunod ng sunod, napaka-faithful na follower ni Elisha. Kaya nung nirapture na ng Panginoon, kinuha ng Panginoon si Elijah, habang tumataas, visible kay Elisha, inihagis ni Elijah yung kanyang mantle na symbol ng kanyang prophetic anointing. At yung mantle na yon, yung kumot na yon, ang dinampot at binitbit ni Elisha. Kaya yung power ni Elijah napunta rin kay Elisha. Hindi lang basta power na nalipat, kundi double ng power ni Elijah. Bilangin niyo yung miracle ni Elijah, miracle ni Elisha, laging double ng double yung kay Elisha. Inilipat yung anointing nung wala na si Elijah, inimpat niya na kay Elisha.
Pero ang masaklap nito, si Elisha, walang na-disciple na paglilipatan ng kanyang anointing as a prophet. Inabot na siya ng kamatayan, nilibing siya, after ilang years, 40 years, ilan, nakalimutan ng mga tao na doon napalibing si Elisha, hanggang sa nasira na yung libingan niya, nabuksan na, kalansay na siya. May mga Israelites na maglilibing ng kanilang patay. Bit nila. Then biglang nakita nila, may mga kalaban padating. Hey, Pards, may mga kalaban. Ay, tago tayo. Tago. Ito, patay natin. Ayun, bukas yung libingan. Pasok muna natin doon. Dali-dali sila. Inihagis nila sa loob yung bangkay pagmamadali. Pinasok nila sa bukas ng libingan. Hindi nila alam, nandun ang kalansay ni Elisha. The moment that dead body touched that skeleton ni Elisha, immediately nabuhay yung patay. Kasi kahit patay na si Elisha, naiwan yung anointing doon sa kalansay niya na nag-produce ng miracle. That anointing is the anointing upon Elisha's life. Nandoon yun. Tandaan nyo si Gehazi, sa English, Gehazi Supposedly, kung matino sana siya, sa kanya nilipat yung prophetic mantle, yung anointing. Pero hindi, naging greedy siya. No? Hindi ko na ikukad, basta naging greedy siya, to make the long story short, yung tinanggihang regalo ni Naaman the leper, nung pinagaling ng Panginoon, through Elisha, na wala yung keto, tuwa si Naaman, kapitan siya ng hukbo, kaya lang Syrian siya, kalaban ng Israel. Pero nag-minister pa rin, sabi ni Elisha, sige, gusto mo gawin, lumubog ka 7 times sa Jordan River. Sumunod si Naaman. Kuminis ang balat niya. Sa tuwa niya, sabi, meron akong dala ng mga regalo sa boss mo. Pakibigay mo. Tinanggihan ni Elisha. Hindi, umalis, paalis na. Basta, okay, gumaling ka, okay, pero hindi ko matatanggap yung regalo mo. Ginawa ni Gehazi, pabila si bossing, sayang yun. Hinabol niya. Boss, sabi po ng boss ko, may bisita, yung binibigay niyong blessing, bigay niyo raw sa kanya. Oh, no problem, ito. Tuntua si Gehazi, hindi alam ng boss ko. Nakuha niya yung blessing, tinago na. Pagdating niya sa bahay, sabi ni Elisha, saan ka galing? Boss, dyan lang sa SM, nagpalamig. Hindi mo ba alam na nakita ko yung ginawa mo, ang espiritu ko sumasa iyo. Yung ketong ni Naaman, lilipat sa iyo at sa iyong lahi forever. Lumipat nga yung ketong kay Naaman. At yun ang last time mababasa natin ang pangalan ni Gehazi sa Bible. Hindi na siya, namatay sa ketong yun. Pati lahi niya, nawala na rin. See? Kaya, madawli, wala na paglipatan ng anointing si Elisha. Hanggang sa inabot na siya ng kamatayan. So, yan yung mga ilang example, marami pa, no? Na yung anointing of power can be imparted to other people, to the disciples. Ngayon, number 1, how we can receive the anointing of God, the impartation of God's anointing. Number 1, by association. Ito yung example. Jesus and his disciples, David and his mighty warriors, Moses and Joshua, Elijah and Elisha. Number 2, para ma-impart yung anointing is through the laying on of hands. Pag pinatungan kayo ng kamay ng anointed man or woman of God, that anointing can be imparted to you. Nakikinig po ba tayo? Anointing to minister. Acts chapter 6, verse 6. Acts chapter 8, verse 17. Acts chapter 19, verse 6. Deuteronomy chapter 34, verse 9. Through the laying on of hands. Anong purpose ng laying on of hands? Ito yung isa. To impart God's anointing. Pangalawa, purpose ng laying on of hands sa mga may sakit. To heal those who are sick. Pangatlo, purpose ng laying on of hands for ordination. Pag i-ordain. Pangapat, purpose of laying on of hands to bless people, to bless them.
Not necessarily to impart your anointing, kundi to bless their lives. I bless you in the name of Jesus. Yun ang purpose ng laying of hands. Kaya, huwag kayong basta magpapapatong ng kamay sa mga minister, sa mga nagsasabi lingkod sila ng Diyos, nangangaral ng gospel na hindi nyo kilala. Kasi hindi lang anointing ang nai-impart when you lay your hands on other people. Hindi lang yung anointing. Pwede yung evil spirit na dala ng tao, pwede yung spirit of lust na itinanim ng demonyo sa loob, spirit of bitterness, spirit of rebellion, name it, yung mga spirit na hindi maganda na dala-dala ng tao, at bumilib ka, uy, may healing power, gusto ko yung anointing niya. Yan, nalawagan, maglelay hands, ako rin. Eh, hindi nyo naman kilala. Meron siyang power. Pero may problem pala yung pagkatao niya sa loob. Meron siyang anointing on him, pero lack of anointing in him. Walang Christ-likeness. Kaya nung naglay hands, hindi yung anointing of power from the Holy Spirit ang na-receive, kundi yung bad, evil spirit na nasa kanya na-impart doon sa ibang tao. May nangyaring ganyan eh. Yung pastor nakakilala, uy, ang bait nito. Pinagtiwalaan niya kagad. Pastor, magbabakasyon lang ako ng ilang week. Pwede ba pagkatiwala ko sa yung church ko, ikaw na muna mag-handle, mag-preach ka doon. Bahala ka na. Okay, sige. Iniwan niya, hindi naman niya masyadong kilala. Pagbalik niya, ang congregation, after ilang panahon, pare-pareho ng kinabagsak, immorality. Nag-commit ng immorality ang mga miyembro, same sin, kasi yung parang nag-lay hands ay merong sin of immorality na na-impart sa kanila. True story yan. Kaya huwag kayo basta magpapalay hands, hindi nyo kilala. Nakikinig po ba tayo? Ang tawag ko dyan, hindi na impartation of anointing, kundi transference of spirit. Natatransfer. Magaling nakatransfer ang spirit kapag bukas ang puso mo. Halimbawa, isang kapatid, nagkwento sa'yo, sister, okay na mong problema. Kasi ang problema, yung, ganito, itong, church natin, ganito. Lalo na yung pastor natin, ganito. Nakakaawa pala naman ikaw, sister. So, may lying spirit. Nag-sympathize ngayon. Binuksan niya yung puso niya. Hayaan mo, pagpipray kita, kawawa naman tong kapatid ito. Bit naman ganun yung pastoran, bit naman ganun yung mga kapatiran. So, pasok na. Bandang huli, kung ano attitude ng tao na yon, yun na rin ang attitude na. Hindi na rin kumakausap sa pastor, pati sa mga kapatid na kinatisuran nito, ayun na rin. Parehos na sila bubuhay sa bitterness. Bakit? Kasi nag-open siya yung spirit, demonic spirit na dala-dala niya, rebellious spirit, na impart doon sa tao na nagka-counsel na bukas ang puso niya. Kaya nga isang rule sa counseling, do not open your heart, huwag kang magsisimpatize. Trabaho lang. Nakikinig po ba tayo? Ako maingat ako sa ganyan eh. Kahit gano'n nakakaawa, hindi ko binubuksan puso ko. Protecting my heart. Kahit gusto ko maawa, naaawa ako, pero I still protect my heart. Bakit? Pag binuksan ko yan, malay mo, may ibang dahilan. Hindi mo alam. So, same spirit na meron siya, papasok sa'yo. And you will be controlled by that spirit. Mga maliliit na demon. So, another na how to receive impartation directly from Jesus. Psalm 133. Wala na akong time, i-discuss po ito, no? At saka Psalm 63, verse 1, dito, basahin na lang natin ito, para dito tayo magko-closing. Psalm 63, verse 1. Ito yung anointing directly from Jesus.
Kung gusto maging anointed for ministration, directly kay Jesus. Anointing in you and both in you and on you. Directly from Jesus. Sa anong paraan? Number 1, basahin natin ito. Dito po tayo magtatapos. Verse 1, Psalm 63. God, you are my God. I shall be watching for you. My soul thirsts for... Lipat natin sa New King James. Mas gusto ko yung salin sa New King James dito, sa parting ito. Okay. Psalm 63, verse 1. O God, you are my God. Early will I seek you. My soul thirsts for you. My flesh longs for you. In a dry and thirsty land where there is no water. Referring to God's anointing, sabi na sa John 7 verse 37, sabi niya, out of your belly shall flow rivers of living water. Hindi ka maigahan, parang merong living water na aalimbukay. From your innermost being, papalabas, umaalimbukay. You will be filled and be flooded with the anointing of God. Yun ang point ng Panginoon. Patungkol sa anointing, dinescribe kagaya ng tubig o rivers of living water. Sabi dito ni David, nasa gera siya, nagtatago siya, nalulungkot siya, naghahanap siya ng kakampi, nag-iisa siya, tumawag siya sa Panginoon. At sabi niya, you are my God, early will I seek you. Sikreto ng anointing directly from Jesus, number 1, put Jesus first place in your heart. Unahin mo ang Panginoon. Pag gising mo sa umaga, malaman mo kung si Jesus ang first place sa puso mo. Pag ikay gumising sa umaga at ang laman ng puso mo si Jesus, bullseye, nasa puso mo si Jesus, siya ang inuuna mo. Pero pag ang laman ng puso, pag gising mo, nasa isip mo, nilike kaya ni crush yung aking post. Hindi si Jesus ang first place sa puso mo. So, pag gising mo, si Jesus kaya lang ang isip mo. Ibig sabihin, siya ang inuuna mo sa puso mo. Ang lahat ng gagawin mo, isang tabi mo na, devotional time muna. No? Unahin devotional time. Kahit nagmamadali, walang nagmamadali. Kahit 1 minute, 2 minute devotional time, kaya mong gawin yan. Amen. So, early will I seek you. Yun ang key to receive anointing from Jesus. My soul thirsts for you. Magkaroon ka ng hunger and thirst in the presence of God. Ngayon, ang tanong, ano po yung pag hindi kayo uhaw, ano pwede nyong isuggest para mauhaw kayo? Ano yung kakainin nyo para mauhaw kayo? Ano? Pag kinayo, nakakauhaw pala ito, may tubig ba dyan? Ano yun? Matatamis. Alam niyo ba sa Bible, sinabi, the Word of God is like honey. Na-obserbahan ko, pag kumain ako ng honey, isang kutsara ng honey, uho ako, hindi ako iinom. Bakit? Yung sweetness ng honey na iiwan. So, nagbibigay ng uhaw yung honey. Yung mga sweets. Nilarawan ng salita ng Diyos is like honey. Psalm 119 verse 103. Ibig sabihin, para ma-produce ang hunger and thirst in your spirit, in your heart, read the Bible. Regularly. At magkakaroon ka ng hunger and thirst sa presence ng Panginoon. Read the Bible. Taste the sweetness of the Word of God. It's like honey. The more you read, the more you meditate the Word of God, the more na lalo kang mauuhaw sa Panginoon. At kapag nagkaroon ka ng thirst sa Panginoon, yun ang moment that Jesus will impart to you the anointing from Him. Nakikinig po ba tayo? So, early will I seek you, put Jesus first. Number 2, magkaroon ka ng thirst, hunger and thirst sa Panginoon. Number 3, mababasa natin dito, winorship na ni David ang Panginoon. No?
My lips shall praise you. Thus I will bless you while I live. You know, verse 3 and 4. Worship. So, inasimulan mo, first place si Jesus, then nauhaw ka, immerse yourself in the Word of God, in the presence of God, then worship Him. Sa worship, doon nagaganap yung impartation ng anointing. Ngayon, panghuli, ang sabi dito, so I have looked, verse 2, for you in the sanctuary to see your power and your glory. Ang sanctuary, sa panahon natin ngayon, ang sanctuary is a safe place, refuge, protection. Yan ang meaning sanctuary. At ang sanctuary ay ang presence ng Diyos. Ang sanctuary at church na binababaan ng presensya ng Diyos. Punta ka sa church, attend ka every gathering. Nakikinig po ba tayo? The moment na hindi ka na umattend, lalamig ka. Mawawala yung thirst. Mawawala yung excitement sa Panginoon. So, ito yung key to receive directly from Jesus. Number 1, put Jesus first place in your heart. Number 2, magkaroon ka ng thirst sa Panginoon. And read the Bible to develop that thirst and hunger in your heart. Then, worship God. Then, attend to church gathering. Tayo po lahat ito mayo. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Gloria la masita ramasande heyada kataba. As the deer panted for the waters of my soul, longer after thee, you alone are my heart desire, and I long to worship you. As the deer worship Him, be anointed by God. Soul maraming salamat sa umagang ito. Lord, dalhin nila ang anointing na nanggagaling po sa iyo. Refill your people, Lord, with your fresh anointing in them, Lord.
to abide in them forever. Lord, anoint them with a fresh anointing upon their lives. Para sila, Panginoon, makapag-minister with power, makapag-minister effectively to win more souls, to be used for your glory. And every time we minister, walang ibang mataas, kundi ang pangalan ng aming Diyos, Panginoon tagapagligtas, walang iba, kundi ang aming Panginoon, si Jesus, our Yeshua HaMashiach. Mga kapatid, receive the blessings of God. May the grace of Jesus, the love of the Father, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' name, amen. God bless you. God bless you. Everybody shout hallelujah! Amen. This is my desire to honor you, Lord. With all my heart, I worship you. All I have within me to give you praise. All that I adore within you. Lord, I give you my heart, I give you my